Samantala mga kapuso, matinding pasakit pa rin sa mga taga-barangay Agustin sa Candaba, Pampanga ang hindi mawala-walang baha sa kanilang lugar. Ngayong umaga, aalamin natin ang sitwasyon doon kasama si Ate Shaira. Shaira, kumusta ang lagay dyan? Magandang umaga po mga kapuso, magandang umaga sa inyo dyan, UH Barkada. Dito nga po ako ngayon sa Barangay San Agustin dito sa Candaba, Pampanga. At ang bumungad nga po sa amin ay matinding baha. Dito po sa kinakatayuan ko ay hanggang tuhod na po at yung iba nga po lampas tuhod na. Yung ibang areas po dito hanggang dibdib. Yung iba naman po lampas tao na yung baha. So sobrang nakakalungkot po dahil ganito po yung sitwasyon nila. Dahil mga kapuso, itong baha po ay mula pa nung bagyong Nando, nung September 21. Nagdaan din yung bagyong Opong at nitong Sabado nga po ay yung bagyong Paolo. So imagine everyday, ito yung kinakaharap ng mga kababayan natin dito na nakakalungkot kasi sabi nga po dito halos buong barangay na nga po ang apektado at nasa mahigit 1,000 pamilya na po talaga yung nagsasuffer dito everyday. Sinusulong po nila yung baha dito, yung iba po nagbabangka, yung iba sumusulong na lang para lang makapunta sa kanilang trabaho, makapasok sa kanilang eskwelahan at makapunta sa kanilang pararoonan. So nakakalungkot po talaga, kaya naman ngayon nandito tayo para kamustahin po ang ilang mga residente po natin dito. Ito po, kamustahin natin ang lagay nila dito dahil nakakalungkot po talaga. Wala akong ibang masabi kung hindi nakakalungkot kasi grabe yung baha. Ang tagal na nandito, 2 linggo na po at ito. Hi po, sir. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Ano pong pangalan po nila, sir? Ako po wala si Sir Anthony Ramos. Sir Anthony, kamusta po kayo nung mga nagdaang bagyo? Ang dami pong nagdaang bagyo dito. Kamusta po kayo? Ayan, sa dami po ng nagdaang bagyo po dito sa San Agustin, hindi lang po sa San Agustin, buong Pilipinas, talaga pong nahihirapan po kami sa baha. Lalo na yung sa first floor po namin, lubog po hanggang bewang. So wala po kami choice kung hindi akyat po yung mga gamit namin at mag-stay sa bahay. Hanggang saan po yung baha dito nung kasagsagan ng bagyo? Actually po, lumulubog po yung barangay namin, hindi lang po hanggang Baywang. Minsan po, lumulubog po, lagpas tao po At talaga. ilang taon nang ganito ang sitwasyon ng barangay ninyo tuwing may bagyo? Taon-taon po talaga, lumulubog po kami dito. Napansin ko po na parang wala po kayong protective gears, hindi na kayo nagbobota or yung mga ganito pong waders. Bakit po? Wala po kaming sapat na pambili siguro ng mga gamit or pamprotekta para sa baha. So, tinitiis na lang namin na lumusong ng nakaganito lang po. At nasanay na po kayo? Opo. Sa maraming taon na to, nasanay na kayo? Yes, paulit-ulit po na ganito po ang nangyayari sa aming barangay. So sa tingin nyo po hanggang mga kailan po kaya humuhupa yung mga gantong klaseng baha? Actually po, pag matagal-tagal po, matagal na po yung 1 month bago 1 po month? umupa yung baha dito. 1 month? Weeks or month po bago umupa po yung baha. Okay, sir, matanong ko lang po kayo, di ba po ngayon ang daming nangyayaring mga issue sa atin, lalo pa tungkol dyan sa flood control. Anong masasabi nyo na ang daming flood control projects pero itong flood, ito nasa loob ng bahay nyo? Ayan po, as you can see po, talaga pong kahit umaaraw po, napakainit, talagang lubog po kami sa baha. So nananawagan po ako sa ating po mga officials or mga matataas na tulungan nyo po ang aming barangay para po hindi na po kami nahihirapan sa pagpasok sa mga paaralan, sa mga trabaho, lalong-lalo na po yung mga bata po ng mga estudyante dito. Lubog po ang aming paaralan kaya wala po silang pasok hanggang may tubig po. So please tulungan nyo po ang aming barangay para po mawala na po yung tubig. Taon-taon po nararanasan po namin ang bahang ito. Po, parang awa nyo na makinig kayo sa sambayanan. Maraming salamat po, sir. Ito po may konting tulong po kami para sa inyo mula po to sa unang hirit. Maraming salamat. Sana makatulong po kahit papano at mapabuti po yung lagay ng barangay nyo dito. Ano po? Ayan, ingat po kayo sa inyong pagpasok. Ayan mga kapuso, para sa mas marami pang serbisyong totoo at mga updates po tungkol dito sa ating bagyo, sa pagbabaha, dito sa mga iba't ibang lugar dito sa ating bansa. Tumutok lang kayo palagi dito sa inyong pambansang morning show kung saan laging unang hirit. Magbabalik po ang unang hirit. Dahil sa sunod-sunod na bagyo na naranasan natin, maraming lugar ang hanggang ngayon lubog pa rin sa baha. Gaya nga sa Barangay Agustin sa Candaba, Pampanga. Maraming pamilya dyan apektado na ang pamumuhay nila dahil sa hindi mawalang baha. Kaya naman ngayong umaga maghahatid tayo ng serbisyong totoo para sa kanila kasama si Shaira. Shaira, kamusta mga kapuso natin dyan?
Ayan, magandang umaga nga ulit sa inyo mga kapuso. Andito pa rin kami ngayon sa Barangay San Agustin sa Candaba, Pampanga. At kung makikita ninyo ay nakasakay na po ako sa bangka ngayon dahil para po makarating sa bahagi ng barangay na to ay kailangan namin sumakay dahil sa parting yun po dito sa aking kanan parang nagmistulang dagat na po yung lugar dito. Dahil po, pero guys, hindi siya dagat. Baha po siya dahil nga po ilang bagyo po ang nagdaan dito. Naipon na yung tubig baha. Mula pa nung bagyong Nando, bagyong Opong at nung Sabado nga lang po ay yung bagyong Paulo. Kaya ito po, ganito nakataas yung baha dito, lalo na sa parting yun. Para lang makatawid ka doon, kailangan sumakay ng bangka. Pero dito sa parte na to, ayan kung makikita nyo, hanggang bewang na po yung baha dito. Kaya naman, gusto ko lang din sana natin kamustahin yung ilang residente dito sa parte ng barangay na ito na medyo may kataasan ng baha. Ayan po, andito po si Nanay. Hi Nanay, magandang umaga po. Ano pong pangalan nila? Magandang umaga po, Wilma Sibog po. Nanay Wilma, kamusta po kayo dito nung bagyo? Ito okay naman, lagi na sa bahay, sa loob ng bahay. Ayan, napansin ko po na talagang wala nang kayong mga gamit dito sa sala ninyo. Nasa taas po, inakit po Inakyat namin. nyo na sa taas. So, taon-taon po ba ganito yung nangyayari sa inyo? Pagka bagyo lang po, nangyayari lang po. Pero pag walang bagyo, hindi naman po, okay naman. Ay, paano yan? Paano kayo po ay yung mga kasamahan nyo dito, pumapasok po sila sa trabaho nila? Opo, meron po. So, paano po sila pumapasok? Lumulusob ba sila or nagbabangka? Nagbabangka. Nagbabangka Opo. kasi nga malayo Kasi din. po malayo Kasi rin ito po na yun. yung pinakamabilis Bayan na po. way of transportation nila para makalabas sila dito sa baha, dito sa barangay nila. So, kamusta naman po kayo? Ano pong pakiramdam na hanggang ngayon? Lubog pa rin kayo sa Masakit baha. po yung paalipo nga, ganun po. Magkakalipo nga. Magkakaalipo nga. Diyos ko, hindi na po kayo nagbobota. Wala po kayong Hindi. mga ganitong Wala protective po. gears. Wala po. Kahit nasa bahay kayo? Opo, Naku, wala. dapat meron pa rin kahit papano, no? Kasi ang daming sakit na pwedeng makuha nyo dyan. Makuhali po nga lang po. Oo, Diyos ko. Ito, Nanay, ito para sa inyo. Unting tulong mula sa unang hirit po, ha? Mag-ingat po kayo palagi dito. Thank you, Nanay Wilma. So, ayan, nasanay na nga po yung ibang, actually, halos lahat sila nasanay na. Kanina nga, may mga nakita akong mga aso na lumalangoy na rin, na mukhang nasanay na rin sila sa baha dito. Akala ko nalulunod yung aso, yung pala, wala. Marunong na rin sila lumangoy. Ang hirap, nakakalungkot yung kalagayan talaga ng mga kababayan natin dito. Ito, yung iba nagsistay na lang sila sa bahay para lang hindi na lumusob kasi iba matatanda na. Siyempre, may iniiwasan natin may makuha silang sakit. Ito po, si Nanay. Ay, Nanay, nakabangka rin si Nanay. Ay, Nanay, kamusta po? Ano pong pangalan nila? Marites po. Nanay Marites, kamusta po kayo? Okay naman po. Ano pong nung lagay po ng bagyo dito? Asan po kayo no? Nandito lang kayo Nandito lang po kami sa bahay. So yung mga gamit nyo, tinaas nyo na lang din? Opo. Ganon? Opo, Sanay tinas na na po. nasanay na po ba kayo sa ganitong ano? Opo, sanay na po kami. Dahil taon-taon naman po talaga lumalalim po. Hindi tubig po dito. ba kayo natatakot na, ayun nga, sabi nyo, taon-taon lumalalim. meron Paano din kung po inabot na rin yung second floor May ninyo? dating din po na natatakot kami, lalo na po pag malakas ang hangin, lalo na po may sakunan dumarating. Hindi nyo po ba naiisip na lumikas na lang kaysa naman makipagsapalaran kayo dito kapag lalo na pag malakas yung bagyo? Meron din po time na naiisip din po namin, kanya lang po wala po talagang halos malipatan dahil halos lubog po. Diyos ko, sige po Nanay, ito po, meron po kaming munting tulong mula sa unang hirit. Ayan po, maraming salamat po Nanay, mag-iingat po kayo palagi ha. Sige po, sige po. Okay, magtuloy ba tayo? Wait lang, ate, tingnan natin, pakita lang natin sa mga kapuso natin yung laman ng ating package dito. Para lang may idea yung mga kapuso natin dahil malaking tulong na rin to kahit pa paano hindi na kailangan lumabas. So may mga noodles po tayo, ayan may mga canned goods po tayo at syempre may bigas din po tayo. Ayan kahit pa paano maibsan din no yung ay may isda. Ay sorry po. Ito po mukhang nanghuli si Kuya ng isda dito. Kuya dito niyo po ba nahuli yung tilapia? Ha? Okay malayo. Ayun. So katulad niyan kahit na ganito kailangan talaga nilang lumabas no para patuloy pa rin yung ano nila yung trabaho nila ng mga panghuhuli. So ito po, Diyos ko, ang hirap. Lahat may mga bangka na rin sila dito. Talagang ito na yung nila, pinaghandaan talaga nila, bangka. Pero wala pa rin yung ibang protective gears. Hi Nanay, ano pong pangalan nila? Josie po. Nanay Josie, kamusta po kayo nung yung kasagsagan ng bagyo? Okay naman po. Hindi po ba kayo natakot na na ang taas po ng baha dito? Natatakot din po, kaya lang wala ka pong magawa. Kasi dito po talaga wala kang nagbabaha. Ay, ganun po. O sige po, ito po, meron po akong konting tulong po para sa inyo mula po yan sa unang hirit, Nanay, ha? Po, maraming Huwag po salamat. kayong, as much as possible, huwag po kayong lumusob sa baha kasi nakakatakot, baka magkasakit kayo. Opo.
Naku, sige po, ayan mga kapuso. Maraming salamat din po, Nanay. Mga kapuso, patuloy lang po yung pagbibigay natin ng serbisyong totoo sa mga kapuso natin. May mga dala po tayong relief goods po para sa kanila. Kaya tumutok lang kayo. Sana po yung mga nakakapanood nito ay magpag-abot din po kayo ng tulong para sa mga kababayan natin dito na lubog pa rin sa baha hanggang ngayon. Tumutok lang kayo palagi dito sa inyong pambansang morning show kung saan laging una ka, unang hirit. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.